Bukod sa lagay ng ating mga kababayan, isa sa mga binabantayan ngayon ay ang epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa mga tubuhan sa Negros Occidental. Pero pagtitiyak ng Sugar Regulatory Administration, wala itong magiging epekto sa presyo ng asukal ngayong holiday season. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita live. Clazel. Joshua, pinangangambahan ng Sugar Regulatory Administration ang epekto ng ashfall sa ekta-ektaryang tubuhan sa Negros Occidental matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa SRA, pinakaapektado ng pagsapok ng bulkan ang mga tubuhan sa La Carlota City. 10% pa naman ng produksyon ng asukal sa bansa ay galing sa naturang lugar. Yung matatamaan yung harvestables, so yun yung medyo scary na part. We should make sure that this cane does not get affected. Kasi if not, tama ka, matatamaan yung buffer stock mo. Nakapag-deploy ng SRA ng water sprayer sa mga magsasaka nang tumamang El Nino na maaring gamitin pantunaw ng abo sakaling bumuti na ang sitwasyon. Nakapokus ngayon ang ahensya sa pamamahagi ng libreng tubig, pagkain at iba pang tulong. Galing ang pondo sa natipid ng SRA alinsunod sa panawagan ng Malacanang na gawing simple ang selebrasyon ng Pasko. Paglilinaw ng SRA, walang dapat na maging epekto sa presyo ng asukal ngayong holiday season ang pinsalang idinulot ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Rest assured, retail is stable, wholesale is stable. Yung issue lang is yung farm gate po. Suportado ng SRA ang hiling ni Negros Occidental Representative Attorney Dino Yulo na imbestigahan ang manipulasyon umano sa presyo ng asukal. Mula kasi sa 2,900 pesos na kada sako ng asukal ay bumagsak ang farm gate price sa higit kumulang 2,400 pesos. Samantalang hindi naman nagbabago ang presyo sa mga palengke. This situation is now alarming. These prices have fallen below production costs. This amount represents food on the table. Sugarman would dispute that this aberration is a product of artificial manipulation. Moreover, while the mill gate price of sugars dropped significantly, supermarket prices have remained the same consistently, creating a huge disparity that burdens both our small farmers and also our consumers. The Secretary is very concerned with the pricing. Yung supply side kasi naayos eh. Stable yung supply, walang oversupply, may buffer tayo. So if there is any claim to it, dito yan sa farmer, ang tawag nito, sa buyers of the farmer price. Sa ngayon, the buying side of sugar is private sector controlled. So maybe it's either SRA or another government agency can do it. At least may konting competition. Because sa ngayon, wala. It's purely free market. Joshua, nakatakdang makipagpulong ang Sugar Regulatory Administration sa Department of Agriculture kasamang iba't ibang stakeholders sa sugar industry. Yan ay para talakayin kung paano matutugunan yung pagbagsak ng farm gate price ng asukal. Isa sa mga tinitingnan ay bilhin na ng national government o hikayatin yung mga lokal na pamahalaan na bilhin yung mga asukal ng ating mga magsasaka para magkaroon ng kompetisyon yung mga trader o negosyante na bumibili ng bagsak presyo sa ating mga sugarcane farmers. Joshua? Yes, Clazel, nasa magkano ba ngayon ang farm gate price ng asukal at magkano ba dapat ito? Joshua, ayon sa Sugar Regulatory Administration, dapat at least nasa 52 pesos ang kada kilo ng farm gate price ng asukal. Pero sa ngayon, yan ay bumagsak na sa 48 pesos. So, ibig sabihin na sa 4 na pisong mas mababa kada kilo. Ita-times mo pa yan sa 50 para makuha yung equivalent dun sa dagdag kita sana dapat sa kada sako ng asukal. So, kung bumaba yung farm gate price, supposedly, sabi ng SRA, dapat bumaba rin yung retail price. Joshua? Maraming salamat, Clazel Pardilla.